Paano kung malaman mo na may lihim palang anak ang asawa mo matapos ang 12 taon ng masayang pagsasama? At paano kung ang batang yon ang magiging dahilan ng pinakamalaking pagsubok sa inyong pamilya? Ito ang kwento ng pagmamahal, sakit at pagpapatawad ni Rosalinda, Mateo at Jackie. Ako si Skylar at simulan natin ang kanilang kwento. Nagising si Rosalinda ng umagang yon dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napangiti siya nang makita ang isang talulot ng rosas sa kanyang unan. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Napabangon siya at doon niya nakita ang isang napakagandang bouquet ng pulang rosas. "Magandang umaga, mahal," bati ni Mateo. Nakatayo ito sa tabi ng kama ng kanyang asawa. May matamis na ngiti sa mga labi. "Happy anniversary, mahal ko." "Nako, Mateo," sabi ni Rosalinda. Napangiti si Rosalinda habang tinatanggap ang mga bulaklak. 12 taon na ang nakalipas mula nang sila ay maikasal. At sa loob ng 12 taon na yon, halos wala siyang mahihiling pa. Masaya siya, kontento, at higit sa lahat, minamahal. Maraming tao ang hindi naniniwala na may mga ganitong klase ng relasyon. Madalas sabihin ng kanyang mga kaibigan na parang eksena lamang ito sa pelikula. Parang fairy tale. Pero alam ni Rosalinda na hindi lang sa mga pelikula nangyayari ang tunay na pagmamahalan. Dahil araw-araw niya itong nararanasan. Hindi niya kayang isipin ang buhay na wala sina Mateo at ang kanilang anak na si Henry. Madalas ding magtaka ang kanyang mga kaibigan. "Rosalinda, paano ba ninyo napapanatili ang ganyang katamis na pagsasama? 12 taon na kayong magkasama, pero parang bagong kasal pa rin kayo." Ngumingiti lang siya. Ang totoo, wala namang espesyal na sikreto. Mayroon lang siyang puso na marunong magmahal. Pusong marunong magpatawad at pusong marunong magpasalamat. Nagkakilala sina Rosalinda at Mateo noong kolehiyo pa lang sila. 5 taon ang tanda ni Mateo sa kanya. Noong mga panahon na yon, mahiyain at payat na dalaga pa lang si Rosalinda. Kagagaling lang niya sa high school. Pero sa unang pagkakataon na nakita niya si Mateo, parang may kung anong humila sa puso nito. At hindi na siya nito binitawan. Sa huling taon ng kanyang pag-aaral, nag-propose si Mateo. At mula noon, nagsimula ang kanilang simpleng buhay mag-asawa. Hindi sila mayaman, hindi rin marangya ang kanilang pamumuhay. Pero puno ito ng pagmamahalan. Bihira silang mag-away. Kahit sa maliliit na bagay, wala silang ugaling magtaasan ng boses. Sa halip ay pinag-uusapan nila ang lahat. At araw-araw ay mas lalo nilang pinahahalagahan ang isa't isa. Pagkaraan ng ilang taon, isinilang ang kanilang anak na si Henry. 10 taon gulang na ito ngayon. Matalino, mabait at responsable. Habang hawak ni Rosalinda ang mga rosas, muli niyang binalikan sa isip ang lahat ng masasayang alaala nila bilang isang pamilya. Dahil doon ay nakalimutan pa niyang magpasalamat agad sa asawa. "Mateo, salamat. Happy anniversary din sa'yo. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging asawa ko." Sumagot naman si Mateo. "At napakaswerte ko rin dahil ikaw ang kasama ko sa buhay. Mamaya kaya mag-celebrate tayo. Kahit simpleng dinner lang." "Syempre naman, magluluto ako ng paborito mo. Pero wag kang magpapagabi ha?" bilin pa ni Rosalinda. Pangako." Matapos mag-almusal, nagmadaling pumasok sa trabaho si Mateo. Samantalang si Rosalinda naman, buong araw na naghanda para sa kanilang espesyal na gabi. Namalengke siya, nagluto, nagayos ng mesa, at maging ang paboritong dessert ng asawa niya ay ginawa niya. Habang ginagawa ang lahat ng yon, hindi niya alam na may isang malaking unos na paparating sa kanyang buhay. 6:00 na ng gabi. Ngunit wala pa rin si Mateo. Makalipas ang 30 minuto ay hindi pa rin ito dumarating. Unti-unti nang lumalamig ang mga pagkaing nasa mesa.
Napatingin si Rosalinda sa orasan. Muling sumilip sa bintana at muling bumalik sa mesa. Kinakabahan na siya. Baka naman na-late lang sa opisina. Baka nag-overtime. Muli niyang tinawagan ang cellphone ng asawa. Pang-10 beses na yata yon. Ngunit walang sumasagot. "Mommy, darating pa ba si Daddy? Gutom na ako," tanong ni Henry. Paikot-ikot sa Henry sa mesa habang hinihintay ang ama. Pinilit ngumiti ni Rosalinda. "Kumain ka na muna, anak. Baka may tinatapos lang si Daddy mo." "Okay po." Masayang nagsimulang kumain si Henry. Makalipas ang 15 minuto ay ubos na nito ang pagkain. "Salamat po, Mommy. Masarap po. Aakyat na ako May tatapusin pa po akong assignments." "Okay, sige anak," sabi ni Rosalinda. Maswerte talaga siya kay Henry. Sa murang edad ay marunong na itong maging responsable. Hindi kailangang pilitin sa pag-aaral. Laging mataas ang marka. At mabuting bata. Tahimik muli ang bahay. Tanging tiktak ng orasan lamang ang maririnig. Hanggang sa narinig niya ang klik ng pinto. Narinig ni Rosalinda ang pagbukas nun. Kasunod ang tunog ng mga susi. Agad siyang tumayo. "Mateo? San ka ba galing? Nag-aalala na ako. Na-late ka ba sa trabaho?" Sunod-sunod na tanong ni Rosalinda. Oo. May nangyari kasi sa trabaho." Ngunit may kakaiba. Hindi tumitingin si Mateo sa kanyang mga mata. Parang may mabigat itong dinadala. At dahil kilalang kilala niya ang asawa, agad niya itong napansin. Alam ni Rosalinda ang bawat kilos ni Mateo. Ang bawat ekspresyon nito at alam niyang may mali. Malaking mali. Pero pinili muna niyang huwag magtanong. Tahimik niyang inilapag ang pagkain sa mesa. Umupo si Mateo, hinawakan ng tinidor, ngunit hindi ito kumain. Nanatili lamang itong nakatitig sa plato, parang naghahanap ng lakas ng loob. "Rosalinda, may kailangan akong sabihin sa'yo," panimula ni Mateo. Biglang kinabahan si Rosalinda. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. "May namatay na babae sa bayan kung saan ako nagtrabaho pagkatapos kong makatapos ng vocational course noon. Matagal na panahon ang nakalipas at nakarelasyon ko siya noon." Parang huminto ang mundo ni Rosalinda. Hindi siya agad nakapagsalita. "2 beses lang kaming nagkita. At pagkatapos nun ay hindi na kami nagkita ulit. Hindi ko na rin siya nakita. Pero may anak kami. May anak akong babae. Ang pangalan niya ay Jackie. 13 taong gulang na siya at wala na siyang kamag-anak na maaasahan. Maliban sa akin." Habang nagsasalita si Mateo, tila nawawala sa sarili si Rosalinda. Parang ibang tao ang pinakikinggan niya. Parang hindi siya ang asawa na kinakausap. Parang hindi siya ang babaeng binagsakan ng napakabigat na katotohanan. Hindi niya sinubukang alamin kung kailan nangyari yon. Kung bago ba sila magkakilala o habang sila na. Sa sandaling yon ay wala nang saysay ang mga detalye. Dahil nangyari na at hindi na mababago pa. Unti-unting bumaba ang ulo ni Mateo. Punong-puno ito ng kahihiyan. Takot na takot siyang mawala ang kanyang pamilya. Takot siyang marinig ang galit ng asawa. Takot siyang makita itong umalis. Tahimik ang buong bahay. Hanggang sa maramdaman niya ang isang malambot na kamay na humawak sa kanyang palad. Napatingala si Mateo. Nakatingin sa kanya si Rosalinda. May lungkot sa mga mata nito. May sakit, ngunit may pagmamahal pa rin. "Ano ang gagawin natin? Kailangan nating pagdesisyonan ang tungkol sa bata," sabi ni Rosalinda. Alam na niya ang sagot bago pa man magsalita si Mateo. Kilalang kilala niyang asawa. Mabuti itong tao at hindi nito kayang talikuran ang sarili nitong anak. Magpapa-DNA test ako," sambit ni Mateo. "At kung mapapatunayang anak ko nga si Jackie, hindi ko hayaang mapunta siya sa ampunan. Hindi ko kayang pabayaan ang anak ko habang buhay pa ako." Masakit para kay Rosalinda ang salitang yon. Anak ko. At mas masakit ang isa pang salitang narinig niya. Ama.
dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon nilang pagsasama. Napagtanto niya na may bahagi pala ng buhay ni Mateo na hindi niya kailanman nakilala. At mas lalang masakit isipin na minsan may ibang babaeng minahal at niyakap ang lalaking buong puso niyang minamahal ngayon. Ngunit hindi pa alam ni Rosalinda na ang pagdating ni Jackie sa kanilang buhay ay simula pa lamang ng mas malalaking pagsubok na haharapin ng kanilang pamilya. Tahimik na tumango si Rosalinda. Ramdam niya ang sakit sa dibdib nito. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Naiintindihan ko, Mateo. Sunduin mo siya. Mahina lang ang kanyang tinig. Hindi niya kayang sabihin na sasama siya. Hindi pa. Napakabilis ng lahat ng pangyayari. Parang kahapon lamang ay masaya silang nagdiriwang ng kanilang anniversary. Ngayon naman, naghahanda siyang tanggapin ang anak ng asawa niya sa ibang babae. Kinabukasan ay umalis si Mateo upang sunduin si Jackie. Samantalang si Rosalinda naman hindi mapakali buong araw. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mukha ng batang babae. Ano kaya ang nararamdaman nito ngayon? Kakamatay lamang ng kanyang ina. Bigla rin niyang nalaman na mayroon pala siyang ama. Isang amang hindi niya nakasama sa loob ng 13 taon. Paano kaya nito tatanggapin si Mateo? Paano kaya siya tatanggapin bilang magiging madrasta? Baka galit ito. Baka puno ng sama ng loob. Baka ayaw nitong makisama sa kanila. At higit sa lahat, baka sisisihin sila nito sa lahat ng nangyari sa buhay nito. Maghapon na walang maayos na nagawa si Rosalinda. Kahit ang mga simpleng gawain ay hindi niya matapos. Paulit-ulit siyang nagkakamali. Paulit-ulit siyang napapaisip. Maging ang mga disenyo para sa kanyang maliit na negosyo ay hindi niya matutukan. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Bandang tanghali ay tumunog ang kanyang cellphone. Napatalon siya sa gulat. Si Mateo. Rosalinda, bukas ng gabi kami makakarating. Kasama ko na si Jackie. Parang dumaan ang kuryente sa buong katawan niya. Bigla siyang kinabahan, ngunit pilit niyang pinatatatag ang sarili. Mag-ingat kayo. Ihintay namin kayo. Gabing-gabi na, ngunit hindi pa rin makatulog si Rosalinda. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Hindi madaling makuha ang loob ng isang 13 taong gulang na bata. Lalo na kung puno ito ng sugat at sama ng loob. Ngunit umaasa siya. Umaasa siyang ang pagmamahal na matagal nang bumubuo sa kanilang pamilya ang magiging daan upang malampasan nila ang pagsubok na ito. Isa pang mahirap na gawin ay ang pagsasabi ng totoo kay Henry. 10 taong gulang na ang anak nila. Hindi na ito bata. Nakakaunawa na ito ng mga seryosong bagay. Kaya isang gabi, naupo silang mag-ina sa sala. At sinabi niya ang lahat. Ang tungkol kay Jackie, tungkol sa lihim na anak ng kanyang ama. Tungkol sa posibilidad na manirahan ito sa kanilang tahanan. Tahimik na nakinig si Henry. Walang galit, walang reklamo. Pagkatapos ay ngumiti ito. Mommy, wag po kayo mag-alala. Makakaya natin to. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Ang importante naman po, magkakasama pa rin tayo. Napaluha si Rosalinda. Minsan talaga, ang mga bata pa ang nagbibigay ng lakas sa matatanda. Niyakap niyang anak. At sa sandaling yon, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Dumating ang kinabukasan. Muling naghanda si Rosalinda ng hapunan. Pinuno ng babangong pagkain ang buong bahay. Umaasa siyang kahit papaano ay magiging maayos ang unang gabi ni Jackie sa kanilang tahanan. Ngunit hindi niya alam na ibang klaseng pagsubok ang naghihintay sa kanya. Bandang 7:00 ng gabi, narinig niya ang pamilyar na tunog ng susi sa pintuan. Agad siyang napatayo. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya si Mateo. Mukhang pagod, mukhang problemado. At sa tabi nito ay isang dalagitang hindi niya inaasahang makita. Maikli ang buhok nito, may tattoo sa leeg, may hikaw sa ilong, nakasuot ng maluwag na sweater, malapad na pantalon at mabibigat na bota.
Nagmistula itong handang makipag-away anumang oras. Hindi sanay si Rosalinda sa ganitong klase ng kabataan. Si Henry ay tahimik, magalang at masunurin, kaya hindi niya napigilang mapatitig sa dalagita. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang pagkabigla. "Ikaw palang bago kong madrasta?" tanong ni Jackie. "Anong tinitingin-tingin mo? Hindi mo ba ako gusto? Huwag mo akong tuturuan kung paano mabuhay. Marami na akong alam. Tandaan mo, hindi ka magiging nanay ko kailanman." Parang sinampal si Rosalinda. Hindi siya agad nakapagsalita. Ngunit mabilis na sumingit si Mateo. Jackie, tama na. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Wala kang karapatang bastusin si Rosalinda. Humingi ka ng tawad. Nagliyab ang mga mata ni Jackie. Tumingin ito sa ama ng may galit. "Daddy, bakit mo ba ako dinala dito? Mas mabuti pa siguro kung bigyan mo na lang ako ng pera. May utang ka rin naman sa akin. 13 taon kang wala sa buhay ko." Huwag kang sumigaw. Naririnig tayo ng mga kapitbahay. Halika na, kumain muna tayo. "Ayoko. Saan ko ilalagay ang mga gamit ko? At ikaw, Dad, pag-isipan mo yung pera." Patuloy ang pagiging mataray at mayabang ni Jackie. Halatang wala itong balak na makisama. Nakapikit na lamang si Mateo upang pigilan ang kanyang galit. Halika, ipapakita ko ang kwarto mo. Nang mawala sila sa paningin niya, napahawak si Rosalinda sa dingding. Parang nawalan siya ng lakas. Hindi niya inaasahan ang ganong klase ng pagtanggap. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Mateo. Nagulat ito nang makita ang asawa. Namumutla at halos hindi makapagsalita. Rosalinda, anong nangyari sa'yo? "Wala. Hindi ko lang talaga inaasahan ang lahat ng to." Halika, mag-usap tayo sa kusina. Ipapaliwanag kong lahat tungkol kay Jackie. Napakahirap ng buhay na pinagdaanan niya. Habang naghahain ng pagkain ay pilit pinipigilan ni Rosalinda ang kanyang pagluha. "Mateo, bakit nangyari ito sa atin?" Kung nalaman ko lang sana agad ang tungkol sa kanya, baka iba ang kinahinatnan ng buhay niya. Hindi sana siya naging ganun. Napabuntong hininga si Mateo. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang tinig. Lasinggera ang nanay niya. Halos araw-araw umiinom. Pinabayaan siya. Mula 8 taong gulang pa lang siya. Halos sarili niya na ang nagpalaki sa kanya. Palagi siyang nasa kalsada. Isipin mo na lang kung ano ang pinagdaanan ng batang yun. Unti-unting naunawaan ni Rosalinda. Hindi excuse ang kabastusan ni Jackie. Pero malinaw na may dahilan ito. May mga sugat na matagal nang naipon. Mga sugat na hindi madaling gamutin. Alam kong hindi madaling tanggapin si Jackie. Pero kung mapapatunayang anak ko siya, hindi ko siya kayang pabayaan. Sabi pa ni Mateo. Alam ko, mahirap man pero kakayanin natin. Magiging maayos din ang lahat. Pinilit ngumiti ni Rosalinda. Pagkatapos ay niyakap niya ang asawa. Handa siyang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanilang pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang lihim na pag-asa. Umaasa siyang hindi anak ni Mateo si Jackie. Umaasa siyang may pagkakamali. Umaasa siyang mawawala rin ang problemang ito. Ngunit hindi lahat ng hinihiling natin ay natutupad. Lumipas ang ilang araw, dumating ang resulta ng DNA test at tuluyang nabasag ang munting pag-asang pinanghahawakan ni Rosalinda. Positive. 100% anak ni Mateo si Jackie. Wala nang duda. Wala nang pagtatalunan. Opisyal ng bahagi ng kanilang pamilya ang dalagita. Dahil buong araw ay nasa trabaho si Mateo, halos lahat ng responsibilidad sa pakikitungo kay Jackie ay napunta na kay Rosalinda. Mula umaga hanggang gabi, magkasama sila sa bahay. Ngunit napakahirap makipag-ugnayan sa dalagita. Kung minsan ay isang salita lamang ang isinasagot nito, minsan naman ay puro kabastusan. Madalas ay hindi nito kinakain ang mga niluluto ni Rosalinda. Sa halip, bumibili ito ng kung ano-anong pagkain gamit ang perang ibinibigay ni Mateo. Pagkatapos ay aalis at uuwi ng gabi na. Diretso sa kwarto, walang bati, walang pasalamat at walang pakialam. Sinubukan ding makipaglapit ni Mateo sa anak. Akala niya mas madali yun dahil siya ang ama. Ngunit nagkamali siya.
Para kay Jackie, ang perang ibinibigay ni Mateo ay kabayaran lamang sa 13 taon na pagkawala nito sa kanyang buhay. Hindi mahalaga sa kanya na hindi naman alam ni Mateo ang kanyang pag-iral noon. Hindi niya yon pinapansin, hindi niya yon tinatanggap. At kahit anong gawin ni Mateo upang ipakita ang pagmamahal at pag-aaruga, patuloy siyang itinutulak palayo ni Jackie. Dahil sa dami ng kanyang pagsubok, iisa lamang ang nagawa ni Mateo. Sa kung paano niya yun nagawa ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga, nakuha niya ang cellphone ni Jackie. At doon niya na-save ang kanyang number, pati ang number ni Rosalinda. Umaasa siya na balang araw, kapag dumating ang oras na mga ilangan ng tulong ang kanyang anak, alam nito kung sino ang tatawagan. Mula pa lang sa unang araw na nakita ni Jackie si Rosalinda, para bang agad niya itong kinamuhian. Hindi maintindihan ni Rosalinda kung bakit. Wala naman siyang ginawang masama. Hindi niya ito pinagalitan, hindi niya ito pinakialaman. Hindi niya ito pinilit na mahalin siya. Ngunit sa bawat tingin ni Jackie, para bang may galit na matagal nang nakatanim sa puso nito. Sa kabila nito, hindi sumuko si Rosalinda. Buo na ang kanyang pasya. Kung hindi man niya makuha ang pagmamahal ng dalagita, sana man lang ay makuha niya ang respeto nito. At ginawa niya yon hindi lamang para sa sarili. Ginawa niya yon para kay Mateo, para sa kanilang pamilya. Araw-araw ay sinusubukan niyang kausapin si Jackie. Minsan tungkol sa paaralan, minsan tungkol sa mga hilig nito, minsan simpleng pangangamusta lamang. Ngunit lahat ng pagtatangka niya ay nauuwi sa wala. Para bang may malaking pader na nakaharang sa pagitan nila. At sa halip na mapalapit ang loob ni Jackie, lalo lang itong naiirita. Lalo pa itong nagagalit. Mahilig si Rosalinda sa kaayusan. Gusto niyang malinis ang bahay. May tamang lalagyan ang bawat bagay. Maayos ang sala, malinis ang kusina, at maaliwalas ang mga kwarto. Ngunit tila yun mismo ang ginagamit ni Jackie upang inisin siya. Kapag may bagong dekorasyon si Rosalinda, sinasadya nitong galawin. Kapag may nakitang basura, hindi nito itinatapon. Sa halip ay ikinakalat pa sa iba't ibang sulok ng bahay. Kung minsan naman, aksidenteng natatapunan ng kape ang puting mantel sa hapagkainan. O kaya'y ibinabagsak ang mga gamit na maingat na inayos ni Rosalinda. Ngunit hindi kailanman sumisigaw si Rosalinda. Hindi siya nagwala, hindi siya gumanti. Tahimik lang niyang nililinis ang kalat. Inaayos muli ang mga gamit at pinipiling umunawa. Subalit imbes na lumambot ang puso ni Jackie, lalo lamang lumalaki ang galit nito. Lalo itong nagiging bastos. Lalo itong nagiging mapanghamak. Ano ba naman tong bahay na to? Nakakasakal. Parang museum. Pasensya ka na anak. Ganito lang talaga ako. Mahilig lang ako sa kaayusan. Sagot naman ni Rosalinda. Hindi mo ako anak. Tigilan mo nga ako. Masakit man. Nilulunok na lamang ni Rosalinda ang bawat salita. Sinubukan din ni Mateo na pigilan ang ugali ng anak. Paulit-ulit niya itong pinagsasabihan. Pinapaliwanag kung gaano kabuti si Rosalinda. Ngunit wala ring nangyari. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti ring nawawala ang pag-asa ni Mateo. Rosalinda, hindi ko na alam ang gagawin. Ano bang ibig mong sabihin? Siguro dapat na lang tayong umupa ng maliit na apartment para kay Jackie. Susuportahan ko naman siya. Padadalhan ko ng pera buwan-buwan. Napatingin si Rosalinda sa asawa. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Mateo, 13 taong gulang pa lang ang bata. Paano siya mabubuhay mag-isa? Paano kung mapahamak siya? Paano kung lalo siyang mapariwara? Napayuko si Mateo. Alam niyang tama ang asawa. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan natin siyang tulungan. Kailangan nating alisin siya sa galit at sama ng loob na bumabalot sa kanya. Hindi man natin makita ngayon ang resulta, kailangan pa rin nating lumaban. Doon muling lumabas ang matatag na personalidad ni Rosalinda. Kapag mayroon siyang layunin, hindi siya basta sumusuko. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit. Napakatapang mo talaga at napakabuti mong tao, sambit ni Mateo. Ngunit sa kasamang palad, hindi sapat ang tapang at kabutihan upang mabago agad ang isang pusong matagal nang nasaktan.
Patuloy ang pagsisikap ni Rosalinda. Ipinagluluto niya si Jackie ng paborito nitong pagkain. Inaayos niya ang kwarto nito, binibilhan niya ito ng mga regalo. Bagong sapatos, bagong bag, bagong damit. Ngunit lahat ng yon, tinatanggihan lamang ng dalagita. Hindi ko kailangan yan. Itabi mo na. Kahit kailan, hindi niya narinig si Rosalinda na nagalit. Sa halip ay lagi pa rin itong may mabuting salita. Mag-iingat ka paglabas. Kumain ka muna, baka magutom ka. Kung may problema ka, nandito lang ako. At kapag talagang sumusobra na si Jackie, isa lamang ang tanong ni Rosalinda. Bakit mo ginagawa to, Jackie? Ngunit walang sagot. Tanging malamig na tingin lamang. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang magsimula si Jackie sa bagong paaralan. Hindi naging madali ang pag-enroll dito. Maraming requirements, maraming proseso, ngunit ginawa ni na Mateo at Rosalinda ang lahat upang makapag-aral ito. Subalit, tila hindi yon na-appreciate ni Jackie. Mas lalo pa itong naging rebelde. Madalas silang ipatawag ng advisor. Minsan naman sa guidance counselor. At kung minsan ay sa mismong principal. May reklamo tungkol sa ugali. May reklamo tungkol sa pakikipag-away. May reklamo tungkol sa pagliban sa klase. At may reklamo tungkol sa mababang marka. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ng sumabog ang lahat. At kumpara sa mga naunang problema, wala ang mga yon. Dahil ang mangyayari sa araw na yon ay magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Isang hapon, muli na namang napagalitan si Jackie sa paaralan. Muli na namang mababa ang kanyang marka. Pagdating sa bahay ay galit na galit ito. Ibinalibag nito ang bag sa sala at pabagsak na umupo sa upuan. Jackie, anak, may problema ba? Napagalitan ka ba? Halika, kumain muna tayo. Pag-usapan natin. Ngunit biglang tumayo si Jackie. Kinuha ang kanyang bag at mabilis na pumasok sa kusina. Jackie, sandali! Sa sobrang galit, ibinato ni Jackie ang bag sa ibabaw ng hapagkainan. Tumalsik ang mga plato, nabagsak ang mga baso, natapon ang mainit na sabaw, nagkalat ang pagkain sa sahig. Kasunod noon ay hinila nito ng buong lakas ang mantel. Sunod-sunod na bumagsak ang mga gamit. Nabasag ang mga pinggan. Nag-ingay ang buong kusina. Parang wala na sa sarili si Jackie. Parang lahat ng galit na naipon sa loob ng maraming taon ay sabay-sabay na sumabog. Agad na lumapit si Rosalinda. Hindi upang pagalitan ito, kundi upang yakapin. Jackie, tahan na. Kumalma ka. Kumalma ka, anak. Ngunit sa gitna ng matinding galit, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang kinagat ni Jackie ang kamay ni Rosalinda. Napakalakas, napakasakit, hanggang sa dumugo ito. Aray! Kasabay nun, bumukas ang pinto ng bahay. Kadarating lamang ni Mateo. Nakita ni Jackie ang ama at agad niyang napagtanto ang kanyang ginawa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napuno ng takot ang kanyang mukha. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kusina. Nagsuot ng sapatos habang naglalakad at hinablot ang jacket. Tuluyan siyang lumabas ng bahay. Jackie! Jackie, bumalik ka rito! Ngunit huli na. Naglaho na ito sa dilim ng kalsada. Pagpasok ni Mateo sa kusina ay nadatnan niyang binabalutan ni Rosalinda ng benda ang kanyang sugatang kamay. May dugo pa rin ang tela. At nagkalat pa rin ang mga basag na pinggan sa paligid. Rosalinda, anong nangyari dito? Mabilis na nag-isip si Rosalinda. Ayaw niyang mas lumala pa ang sitwasyon. Pasensya na. Nadulas lang ako habang inaayos ang mantel. Natumba ang lahat ng nasa mesa. Nasugatan lang ako ng kaunti. Lilinisin ko na to. Ngunit hindi maloloko si Mateo. Nakita niyang sugat. Nakita niyang dugo. At alam niya na ang katotohanan. Huwag ka na magsinungaling, Rosalinda. Si Jackie ang may gawa nito, hindi ba? Tahimik lang si Rosalinda. At sapat na yon bilang sagot. Sobra na to. Tama na. Nagdesisyon na ako. Sa Lunes, dadalhin ko siya sa DSWD. Hindi na pwede to. Mateo, pakiusap. Huwag muna. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Hindi na. Ngayon, kinagat ka niya. Bukas baka mas malala pang gawin niya. Paano kung mapahama ka? Paano kung masaktan ka ng husto? Yumakap si Mateo sa asawa. Mahigpit, punong-puno ng pag-aalala. At habang nakasandal si Rosalinda sa dibdib ng asawa,
Hindi niya alam na sa mga sandaling yon, may isang batang babae sa labas ng bahay ang umiiyak ng mag-isa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natatakot siyang mawalan ng pamilya na kakahanap pa lamang niya. Mahigpit na niyakap ni Mateo si Rosalinda. Ramdam ni Rosalinda ang kaba at galit sa dibdib ng asawa. Ngunit sa halip na matakot para sa sarili, ang mas nangibabaw sa puso niya ay awa para kay Jackie. Mateo, ang lungkot isipin na hindi naging maayos ang lahat. Pero anak mo pa rin siya. Pwede mo ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi na, Rosalinda. Sa papel ko lang siya, anak. Pero sa totoo lang, galit siya sa atin. Kinamumuhian niya tayo. At mukhang hindi na niya kayang lampasan ng pader ng galit at sama ng loob sa puso niya. Hindi alam ni Rosalinda kung saan pupulutin ang sarili. Nadurog ang loob niya. Kilalang kilala niya si Mateo. Kapag nagdesisyon ito, bihira na itong magbago ng isip. At mas masakit pa ron, pakiramdam ni Rosalinda ay nabigo siya. Ginamit niya ang lambing, ang pag-aaruga, ang pasensya, ang kabutihan. Ngunit hindi niya nagawang tunawin ang matigas na puso ni Jackie. Para sa kanya, isang masakit at nakakahiyang katotohanan yon. Tahimik niyang inihanda ang hapunan. Gumagalaw ang kanyang mga kamay, pero parang wala ang isip niya. Wala siyang ganang kumain, at nang pumasok sa Henry sa kusina, agad nitong napansin na may dinaramdam ang kanyang ina. Mami, ano pong nangyari? Si Jackie na naman po ba? Wala anak, ayos lang ang lahat, huwag kang mag-alala. Pinilit ngumiti ni Rosalinda, ngunit hindi niya maitatago ang bigat sa kanyang mga mata. 3 taon lamang ang agwat ni na Henry at Jackie, pero para silang nanggaling sa dalawang magkabilang mundo. Si Henry ay lumaki sa pagmamahal at katahimikan, samantalang si Jackie ay lumaki sa kalye, sa sakit at kapabayaan. At yon ang mas lalong nagpapabigat sa puso ni Rosalinda. Alam niyang matapang si Mateo ngayon. Galit ito, nasasaktan, at nais nitong protektahan ang kanilang pamilya. Ngunit alam din ni Rosalinda na darating ang araw na pagsisisihan ni Mateo kung isusuko niya ang sariling anak. Biglang naalala ni Rosalinda ang madalas sabihin ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Kapag hindi mo alam ang gagawin, kapag tila wala ng daan, lumapit ka sa Diyos. Ang ina ni Rosalinda ay isang babaeng may malalim na pananampalataya. At mula pagkabata ay itinanim nito sa puso ni Rosalinda ang pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Kaya ng gabing yon, lumuhod si Rosalinda sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay, basa ang mga mata, at buong puso siyang nanalangin. Panginoon, tulungan mo po ako. Gusto ko pong maging maayos ang relasyon namin ni Jackie. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako kinamumuhian. Dahil lang po ba madrasta ako? O may mas malalim pa siyang sugat na hindi namin nakikita? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kayo na po ang bahala. Sa inyo po ako lumalapit. Tahimik siyang umiyak habang nagdarasal. Sobra siyang nalubog sa panalangin kaya hindi niya narinig ang pagbalik ni Jackie sa bahay. Ngunit si Jackie, narinig niya ang mahinang hikbi ni Rosalinda. Narinig niya ang bulong ng panalangin. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Hindi niya sinadyang makinig, pero may kung anong humila sa kanya. Pamilyar ang dasal na yon, parang narinig na niya dati. At bigla niyang naalala ang kanyang lola. Noong bata pa siya, yun din ang panalangin binibigkas ng kanyang lola tuwing gabi. Mahal na mahal ni Jackie ang lola niya. Ito lamang ang taong nagparamdam sa kanya noon ng tunay na pagmamahal. Ngunit namatay ang kanyang lola noong 8 taong gulang pa lang siya. At mula noon, unti-unti nang naging parang palaboy ang kanyang buhay. Habang patuloy na nananalangin si Rosalinda, hindi maalis ni Jackie ang tingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Gusto niyang lumapit, gusto niyang mag-sorry. Gusto niyang sabihin na hindi niya sinadyang saktan ito. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Isang matigas at masakit na tinik sa puso. Isang bagay na matagal nang nakabaon sa kanyang pagkatao. Kaya sa halip na lumapit, tumakbo siya papunta sa kanyang kwarto at mahigpit na isinara ang pinto. Lumipas ang buong weekend na mabigat ang loob ni Rosalinda.
Hindi niya maiwasang isipin si Jackie. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Si Mateo naman ay pilit na pinapagaan ang loob niya. Huwag ka nang malungkot, Rosalinda. Ginawa natin ang lahat. Wala na tayong dapat asahan pa. Nagkamali ako. Dapat hindi ko na siya dinala rito. Hindi nga siya humingi ng tawad matapos kanyang saktan. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Babalik siya mamayang gabi. At bukas ng umaga, dadalhin ko na siya. Tapos na to. Ngunit hindi umuwi si Jackie ng gabing yun. Unang beses yun, hindi siya bumalik. Hindi rin siya dumating ng hating gabi. Hindi siya dumating kahit madaling araw na. Halos hindi makatulog sina Rosalinda at Mateo. Hanggang sa pagsapit ng madaling araw, biglang tumunog ang cellphone ni Rosalinda. Nanginginig ang kamay niyang sinagot yon. Hello? Rosalinda, giniginaw ako. Hindi ako makagalaw. Sunduin mo ako. Halos mawala ang hininga ni Rosalinda. Mahina ang boses ni Jackie. Parang hirap na hirap. Parang anumang sandali ay mapuputol ang tawag. Jackie, nasaan ka? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Hindi ko alam. May mga abandonadong gusali. Pero ang construction site, malayo sa bayan. Biglang naputol ang linya. Muling tinawagan ni Rosalinda ang numero ni Jackie. Ngunit hindi na ito makontak. The subscriber cannot be reached na. Mateo, bilisan natin. May nangyari kay Jackie. Giniginaw daw siya at hindi makagalaw. Baka nasa abandonadong construction site siya sa labas ng bayan. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Mabilis siyang kumuha ng susi ng kotse. Makalipas ang ilang minuto ay nasa kalsada na sila. Madilim pa ang paligid, tahimik ang mga daan, at malamig ang hangin dahil papalapit na ang panahon ng amihan. Hindi man nagyayelo sa Pilipinas, sapat ang lamig ng madaling araw para mapahamak ang isang batang basa, gutom at mag-isa sa labas. Maraming abandonadong gusali sa labas ng bayan, mga hindi natapos na proyekto, mga lumang building na napabayaan. Ngunit sa awa ng Diyos, sa unang lugar na pinuntahan nila, naroon si Jackie. Pagpasok nila sa madilim na gusali, nakita nila siya sa isang sulok. Walang malay, nakapikit ang mga mata, maputla ang mukha at nangingitim ang mga labi. Jackie, Diyos ko! Agad siyang niyakap ni Rosalinda. Habang si Mateo naman ay nanginginig na binuhat ang anak papunta sa sasakyan. Hindi na nila alam kung ilang beses silang nanalangin habang papunta sa ospital. Makalipas ng ilang oras, kinausap sila ng doktor. Mabuti at nakita niyo siya agad. Matindi ang pagbaba ng temperatura ng katawan niya. Kung mas nahuli pa kayo ng kaunti, maaari siyang hindi na makaligtas. Pero bata pa siya, malakas ang katawan niya, makakabawi siya. Pwede niyo siyang dalawin bukas. Napaupo si Rosalinda sa hallway ng ospital. Umiyak siya ng tahimik. Si Mateo naman ay nakatulala. Parang unti-unti lamang pumapasok sa isip niya na muntik na niyang mawala ang anak. Kinabukasan, maagang bumalik sina Mateo at Rosalinda sa ospital. Pagpasok nila sa ward, agad na lumapit si Rosalinda kay Jackie. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi bilang madrasta, kundi bilang isang ina na takot mawala ng anak. Jackie, ano nangyari sa'yo? Bakit mo ginawa yon? Tumingin si Jackie kay Rosalinda. Namumula ang mga mata. Basag ang boses, punong-puno ng pagsisisi. Rosalinda, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Ikaw ang pinakamabuting taong nakilala ko. Ako may kasalanan. Lumaki ako sa kalye. Lumaki akong laging galit. Pakiramdam ko lahat ng tao, iiwan ako. Lahat ng tao, lolokohin ako. Nakalimutan ko na may kabutihan pa pala sa mundo. Akala ko wala na yon. Akala ko patay na ang pagmamahal at malasakit. Akala ko nagpapanggap ka lang na mabait para magustuhan ka ni Daddy. Napahagulgol si Jackie. Hindi niya na mapigilan ang luha. Pero narinig kitang nagdarasal para sa akin. Totoo palang kabutihan mo. Totoo palang malasakit mo. Naalala ko ang lola ko. Ganun din siya magdasal nung bata pa ako. Gusto kitang lapitan. Gusto kong humingi ng tawad. Pero natakot ako. Tapos narinig ko na dadalhin ako ni Daddy sa ampunan.
Ayoko nang bumalik doon. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa mapunta ulit sa lugar na yon. Kaya umalis ako. Akala ko kaya kong matulog na lang at hindi na magising. Pero hindi ko kaya. Natakot ako. Gusto ko pa palang mabuhay. Gusto ko pang magkaroon ng pamilya. Hindi na nakapagsalita si Jackie. Nabulunan siya sa sariling iyak. Umiiyak si Rosalinda, umiiyak si Mateo. At sa silid na yon ng ospital, natapos ang matagal na laban ng madrasta at anak-anakan. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa sigaw, hindi dahil sa parusa, sa kabutihan, kundi dahil sa panalangin. Dahil sa pagmamahal na hindi sumuko kahit paulit-ulit ng tinanggihan. Niyakap ni Rosalinda si Jackie ng mas mahigpit. Hindi ka namin iiwan, Jackie. Hindi ka namin isusuko. Pamilya ka namin, anak ka namin. Patawarin mo rin ako, anak. Kung nalaman ko lang sana nun, hindi kita hayaang lumaki ng mag-isa. Pero nandito na ako ngayon at hindi na kita iiwan. Daddy, Rosalinda, gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong magsimula ulit. Mula sa araw na yon, unti-unting nagbago si Jackie. Hindi agad naging perpekto ang lahat. May mga araw pa ring mahirap. May mga sugat pa ring kailangang hilumin. Ngunit sa unang pagkakataon, natuto siyang magtiwala. Natuto siyang tumanggap ng pagmamahal at natuto siyang magmahal pabalik. Sa Rosalinda, sa kanyang kabutihan at pagtitiis, natatalo ang galit na matagal nang bumihag sa puso ni Jackie. At hindi nagtagal, minahal siya ni Jackie. Dahil ang taong tunay nagmamahal, kahit ilang beses mong itulak palayo, ay patuloy pa ring pipiliin na manatili. Ang mahalaga ngayon, magkakasama na sila. Hindi na lamang sila basta mga taong nakatira sa iisang bahay. Sila ay isang pamilyang minsang muntik ng mabasag. Ngunit muling nabuo dahil sa pagmamahal, pagpapatawad at pananalig sa Diyos. Hindi lahat ng taong masungit, magagalitin o mahirap pakisamahan ay likas na masama. Minsan ang nakikita nating galit ay bunga lamang ng matagal ng sakit, pag-iisa at mga sugat na hindi pa naghihilom. Tulad ni Jackie, lumaki siyang kulang sa pagmamahal at paggabay, kaya natuto siyang magtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso upang hindi na siya masaktan muli. Ipinakita rin sa atin ni Rosalinda na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o apelido. Ang isang tao ay maaring maging tunay na magulang, hindi dahil siya ay nagsilang, kundi dahil pinili niyang magmahal, umunawa at magpatawad, at manatili kahit mahirap na. Ang kabutihang ipinakita niya ay naging susi upang mabuksan ang pusong matagal nang nakakandado. At higit sa lahat, ipinapaalala ng kwentong ito na huwag agad tayong sumuko sa mga mahal natin. May mga laban na hindi naaayos sa galit, sigaw o parusa. Minsan ang kailangan lang ay mahabang pasensya, taimtim na panalangin at pusong handang umunawa. Dahil sa huli, ang pagmamahal na totoo ay hindi sumusuko sa unang pagsubok. Ito ay patuloy na lumalaban, nagpapatawad at umaasang balang araw kahit ang pinakamatigas na puso ay matututong magmahal muli. Lagi nating tandaan, ang sugat ng puso ay hindi kayang paggalingin ng galit, kundi ng pagmamahal. At ang isang pamilyang binuo ng pagmamahalan at pagpapatawad ay mas matibay kaysa anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Sa huli, tinawag ni Jackie na Mama si Rosalinda. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.